Hi guys! So today, may package tayo na galing sa Shopee. Shopee. So ayun na nga, last night sinubukan natin mag-unboxing video kasama si Lia pero hindi talaga kinaya. Kung hindi nga siya bubulong sa akin, sabay kami laging nagsasalita. Pero ito, subukan natin. Sabihin ko sa kanya, wag muna magsalita. So lately si Daddy, lagi siyang may seminar sa work and most of the time, pinapabaunan ko siya kasi bukod sa mahal yung mga bilihin doon, sometimes mahirap ding humanap kung saan siya bibili talaga. So, naisipan ko na umorder ng bagong baonan niya. Kasi yung mga baonan sa baba, usually, plastic. Microwavable naman, pero plastic. So, eto, glass na siya. Mas safe and mas safe siya sa i-microwave at mas healthy i-microwave. Yan. Ganda, diba? So, three partitions na siya. Rice at saka mahal siya. Hindi siya rice and gulay ni Daddy. Lagi kasi siyang may gulay at saka isa pang ulam. So, ayan. Para mas maganda ang baonan ni Daddy. Ay, may plastic pa pala dito. Actually, pinag-isipan ko talaga kung stainless or glass. Kasi maganda rin naman yung stainless. Kaya lang, hindi ko sure kung pwedeng i-microwave yun. So, ito, much better kasi pwedeng mag-microwave si Daddy kung nandun siya sa warehouse nila or sa office nila. So, ayan, bagong baon ni Daddy. Check! Saktong-sakto nga yung delivery ng baonan ni Daddy dahil kinabukasan may training agad siya. So 4 AM pa lang nagsaing na ako dito lang sa portable rice cooker namin. Grabe, super sulit nito. 100 plus lang yan pero ilang years na naming nagagamit. Sinabayan ko na rin ng paglaga ng egg para kay Daddy. Ito naman yung mga niluto ko kagabi pero hanggang golden brown lang siya para i-deep fried ko naman. Yung mga tirang hotdog namin for breakfast yan ni Lia. So ito nga rin yung kawali at mantika na pinagprituhan ko kagabi ng chicken. What? Hindi ko na nga nahugasan dahil bukod sa 12 AM na yon, nawalan din kami ng tubig kagabi. Kayo din ba, humihina ang tubig nyo every night? So ayan na nga, dyan din naman galing yan. Dinip-fried ko na nga lang para maging crunchy. And habang nagpiprito, nagluto na rin ako ng gulay for Daddy. Ginisang cabbage lang naman to, madali lang lutuin, basta magkagulay lang si Daddy. Start na daw ulit siya ng diet, tumataba na naman daw kasi siya. So every time na pinapabaunan ko si Daddy, pinapalamig ko muna ng konti yung kanin niya para hindi madaling mapanis. Itong gulay, dinerecho ko na sa baonan kasi hindi naman siya siksik tapos tinapatan ko ng electric fan. Itong boiled egg, binalatan ko na rin at ilalagay ko na lang sa gulay. Naks, daming baon. Ang sarap kasi mag-prepare kapag maganda yung baonan. While waiting lumamig ng konti yung mga baon ni Daddy, prepare ko na yung baon ni Lia pero hindi ko na video. Tapos, naisip ko rin pabaunan si Daddy ng mga dessert kaya ito yung kanya. Tapos, ilipat na natin yung kanin para medyo mainit-init pa rin ng konti. Ilagay na rin natin yung fried chicken. Sana magkasya. Ang laki pala nito. Ayan, nagkasya naman. And these are Daddy's baon. Siyempre, magli-leak test proof tayo. Yung gulay ni Daddy, medyo may sabaw-sabaw yan. So, tingnan natin kung matatapon siya. In fairness, walang tapon. Isa pa sa nagustuhan ko dito, hindi nagmi-mix yung food kahit na itagilid or itayo yung lalagyan. May na-try kasi ako before na parang malaki yung awang ng baonan sa takip. Kaya kapag medyo tinagilid mo siya, nagmi-mix na yung food. So, dito, in fairness naman, hindi siya nalalaglag kahit na yung gulay. Pinabaunan ko nga rin pala yung father-in-law ko, kaya dalawa yung chicken kanina. Kaya lang yung gulay niya dito na lang nakalagay. At eto na naman nga tayo sa mga lunch bags ni Lia. Nilabahan ko kasi yung lagayan nila Daddy and hindi agad natuyo. Kaya itong si Elsa para kay Lolo Ogie. Ito namang si Minnie Mouse, mas malaki siya ng konti kaya para kay Daddy. Buti na lang talaga ang dami ni Liang ganyan. Mga gifts yan sa kanya kaya salamat po sa mga nagbigay. Nagamit po ng Lolo at Daddy ni Lia. Ayan lang po muna. Link sa comment section. Bye!